Nung panahon ng World War II ay merong isang sumikat na pangako mula sa isang general. Dahil ang sabi niya, I shall return. Sino yon? General Douglas Cuevas. General Douglas MacArthur. Alam niyo, may mga pangako na natutupad depende sa kakayanan ng nangangako. Depende sa sinseridad ng nangangako. Madaling magbitiw ng pangako pero madali ring itanggi. Sapagkat bagamat gusto mo o gusto ng nangako na tutuhanin yung kanyang pangako, ang katotohanan may mga nangangako na hindi niya hawak lahat ng panahon, hindi niya hawak ang sitwasyon, hindi niya hawak lahat. And that is the limitation of people, ng tao. Limitasyon ng lahat ng tao yon. Kahit gaano kaganda ang iyong hangarin, kaya ka nangangako, kung minsan hindi natutupad ang mga pangako dahil ang totoo'y limitado ka. Therefore, ang katuparan ng isang pangako ay hindi lamang nasa sinseridad, kasi kahit sincere ka, kung limitado ka, ang katuparan ng isang pangako ay nasa kakayanan ng nangangako. At ang Pasko ay isang tradisyon ng mga Kristiyano na pagdiriwang ng isang pangakong natupad. Dahil ang sabi, lilingapin ng Diyos sa mga ang kanyang bayan na nahihirapan, magpapadala siya ng tagapagligtas. At kahit ayaw ni Jose, hindi handa si Maria, ayaw ni Herodes, ayaw ng panahon, ayaw ng lahat, Diyos lang may gusto, nangyari, sapagkat ang sabi ng ating teksto sa bandang huli, sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Siya lamang ang natatanging nangangako o makapapangako na yung pangako ay matutupad. Wala na. Yung mga katabi nyo, kahit pangakuan kayo niyan, gustuhin man nila, pag hindi nila hawak ang sitwasyon, hindi nila ma-deliver ang iyong pangako. So, kung minsan, yung nangangako, hindi naman ikaw ang priority. Di ba? Pautangin mo na ikakot pagka ako nabayaran, ikaw ang unang-una kong babayaran. Tapos mabalitaan mo, hindi sa'yo nagbayad. Di ba? Pinangakuan ka, pero may pinangakuan pang iba. Na priority niya yon, hindi niya kayo kayang pagsabayin. Would you imagine na may mga pangako na hindi kayang i-entertain lahat ng napangakuan? And that is also, again, the limitation of ng nangangako. Pero ang Diyos, pag nangako siya, kahit sabay-sabay tayo, wala siyang mamimiss. Tuloy natin yung kwento ni Douglas MacArthur. Alam ba ninyo kung bakit umalis si Douglas MacArthur dito noon sa Pilipinas? Nana Supeng, ba't umalis? May pupuntahan? O yung mga history, mga estudyante dyan, ba't umalis si Douglas MacArthur dito sa Pilipinas noon? Saan nagpunta? Ha? Naksa nagpunta si Douglas MacArthur noon? Ba't umalis sa Pilipinas? May appointment. Hindi kayo nagbabasa na history. Lumalakas ang puwersa ni Hitler sa Europe. Nasasakop niya ang buong Europe. Kaya ang pasya ng American government na nangunguna sa Allied Force noon, iwan ang Asia Pacific at unahin ang Europe. Yan po ang dahilan kung bakit natalo ang ating mga sundalo. Dahil yung supply ng bala, supply ng gamot, supply ng pagkain ay hindi na nilagay sa Pilipinas. Doon dinadala lahat sa Europe. Kaya yung mga sundalo nating naiwan dyan sa Pilar Bataan, naubusan sila ng bala, naubusan sila ng gamot at pagkain, at nahuli sila lahat dahil ang puwersa ng mga Hapon ay ginamit lahat sa kanila. Aerial support, naval support, ground support, talo sila.
Ang ginagamit lang nila, bato. Nung wala ng bala, inaakyat sila sa taas, bato. Binabagsakan nila ng bato yung mga Hapon. Naubos ang bato. Binobomba sila. Nahuli sila lahat. Anong ginawa? Hinuli, dinala sa concentration camp sa Kapas Tarlac. Dahil hindi kasya sa tren, maliit lang yung tren, yung mga bagon ng tren, para isang biyahe na lang, nag-death march. Yun ang kwento. At nung nananalo na yung Allied Force sa Europe, nararamdaman ng Y-axis na sila na ang isusunod ng Allied Force, pupunta na rito, unti-unti na silang nagmamasaker ng mga prisoner of war. Kaya lalong tumindi yung pag-asa at yung paghahangad na sana to pa rin nung nangakong general, yung sabi niyang, I shall return. Kung napanood niyo yung pelikulang The Great Raid na nag-star si Cesar Montano, true to life yon. Siya si Captain Pahote. I-execute na po ng mga Hapon noon ang mga prisoner of war sa Tarlac. May mga sinusunog na sila, tsaka dito sa Cabanatuan. Pero inuna na Douglas MacArthur ang Europe. Kita nyo, hindi nila tayo priority. And you know what? After the World War II, Philippines is the second as most distracted city in the whole world. At doon nagsimula ang ating paghihirap dahil pinautang tayo ng IMF tsaka ng World Bank na hindi naman tayo nakakabayad. Kaya nabaon tayo ng nabaon sa utang hanggang ngayon. Kuminsan yung nangangako, hindi pala ikaw ang ipa-priority pagka kaya na niya magbigay. Ang kainaman sa Panginoong Diyos na pinag-uusapan natin na nangako ng ating kaligtasan, nangako na hindi niya tayo pababayaan. Kahit sabay-sabay tayong tumangis, kahit sabay-sabay tayong umiyak, kahit sabay-sabay tayong magkaproblema, at sabay-sabay tayong manalangin mamayang gabi bago tayo matulog, hindi niya uunahin ang isa't isa na pakinggan. Pinakikinggan niya tayong lahat, dinidinig niya tayong lahat, at may kapangyarihan siyang i-deliver ang lahat ng pangailangan natin. At kung hindi man matupad pa yung mga pangailangan na yan, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay walang ginawa nung tayo ay dumaing sa Kanya. Meron siyang ginawa. Dahil habang naghihintay ka ng tamang panahon para sa kasagutan ng iyong dasal, hindi ka bumibitiw. Pansin mo yon? Kahit may problema ka, hindi pa nasasagot, dasal ka ng dasal, tuloy-tuloy ka lang sa paniniwala. Bakit? Sapagkat yon ay sagot na mismo. Yung kakayanan mong manatili sa Diyos, manatiling normal ang isip, hindi ka nababaliw, hindi ka naluluka, hindi ka nawawala sa katinuan kahit may problema. Normal ang buhay mo, productive ka, nakakatrabaho ka. Pag oras ng tulog, natutulog ka. Pag oras ng kain, kumakain ka. Pero may problema. Yung mga bagay na yon, sagot na rin yon. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok na higit sa inyo makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas ng Diyos upang mapagtagumpayan ito. Tingnan nyo ngayon mga katabi nyo kung malakas yan. Malakas yan. Yan ang dahilan kung bakit marami na tayong kinukwento at marami na tayong maikukwentong napagdaanan. At ito sa aking pagmamasid, yung mga nakapagtapos o nakapagpatapos ng anak. Hinahamon ko nga kayo balikan ninyo paano kayo nakapagpatapos. Tuusin ninyo kung magkano yung perang nagastos nyo
sasabihin lamang ninyo, hindi ko alam, pastor, paano nangyari. Why? Kasi tapat ang Panginoon. Tutugunin ka niya, sisiguraduhin ng Panginoon na masusunod at mangyayari ang plano niya sa iyo. Sapagkat ang kanyang pangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So mga kapatid, magdiwang tayo sapagkat pinag-uusapan natin ngayon ang isang pangako, yung iba'y natupad na, yung iba'y natutupad na, at yung iba'y malapit ng matupad. Amen? O sige, kakanta na ako. Play mo nga, JM.